Okay, so ayan, good morning everyone. Since na maaga kung inirecord itong ating topic for today. So, as usual, sana for today ay we will meet face to face. But of course, since na kayo na lang kasi yung klasiko ngayong araw na ito, so I've decided na I will just be recording this topic so that maaga din kayong makakauwi sa inyong mga boarding house or sa inyong mga bahay. Kasi ako nga lang yung inyong magiging last subject for today. Okay, so much of that. So let's proceed with our topic for today. So for today, we will be having Aristotle's Nicomachean Ethics. Actually, this is a very important topic since na um, ethics also deals with philosophy. So Aristotle is one of the three Greek philosophers na sobrang kilala pagdating sa pagkakaroon ng kanilang mga filosofiya or sa kanilang philosophy in life. So Aristotle is one of the most important na tao pagdating sa ethics kasi nga meron siyang tinatawag na Nicomachean Ethics. Okay? So, ano nga ba itong Nicomachean Ethics? So, tingnan natin. So, ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating Nicomachean Ethics? Okay, but before of Nicomachean Ethics na topic natin, of course, kailangan din natin i-deal. Sino nga ba talaga itong si Aristotle? Sabi ko kanina, meron tayong tatlong kilalang mga Greek philosophers. So one of those Greek philosophers ay si Aristotle. So number one is si Socrates. Kung kilala ninyo. Socrates, sumunod sa kanya is si Plato. Si Socrates, naging estudyante niya si Plato. The same as true, itong si Plato, naging estudyante niya itong si Aristotle. Kaya kung bibigyan natin sila ng kanilang ang pangalan, yung tatlo, is SPA. Meaning, ng S, Socrates, Plato sa P, A is for Aristotle. So, Aristotle will be the one na bibigyan natin ng explanation sa kanyang Nicomachean Ethics. So, Greek philosopher and scientist is so itong si Aristotle or Aristoteles. So, student siya ni Plato, sabi ko nga kanina. Teacher of Alexander the Great. Okay, with our world history, Alexander the Great is one of the most na kinakatakutan na military leader or king ng Macedonia. Okay, bakit? Kasi nga sobrang galing niyang makipaglaban, especially yung kanyang mga military tactics. Sa world history namin dati, napag-aralan namin itong si Alexander the Great na talagang pagdating sa kanyang military capabilities ay sobrang galing niya. Okay? Especially sa ancient Greece ay of course naging king siya, especially specifically sa Macedonia. Okay? And napalawak niya yung kanyang mga nasasakupan hanggang sa India. So imagine, Greece hanggang India. Okay. So birth, 384 BC, Chalcis, Greece. Diyan pinanganak itong si Aristotle. And studied at Platonic Academy. So saan nga ba yung Platonic Academy? Of course, yan ay academy ni Plato. So his father is Nicomachus and the physician of Amintas III. Itong si Amintas III, siya muna yung king noon. Okay? Nung pinanganak itong si Aristotle. Kasi syempre bata pa lang naman itong si Aristotle noon. Or sanggol pa lamang. So itong father niya is physician ni Amintas III. Yung grandfather ni Alexander the Great. So itong grandfather niya, of course, siya yung king muna before naging yung father ni Alexander the Great and si Alexander the Great na mismo yung naging king of Macedonia. So I hope so na nakakasunod naman tayo. So yan yung mga info, personal info ni Aristotle.
So next ay itong telos or proper functioning. So ano nga ba ito? Sa Nicomachean Ethics class, tandaan ninyo, according sa Nicomachean Ethics, lahat daw ng tao, or rather, lahat ng nandito sa mundo na nag-i-exist has their own purpose. Okay? Or has their own proper function. So Nicomachean Ethics gave importance to the role of purpose or end. So it was considered theological ethics from Greek word telos or end, purpose, goal, and logos, the study. Okay, telos, ibig sabihin yan end, purpose, or yung goal natin. Logos, meaning yan is study. Okay? So accordingly, having a telos within is what realizes or actualizes everyone's potential. All things that exist or happen to fulfill their teloy. Or kapag isa-search ninyo, yung ibig sabihin ng teloy, ito yung proper na aim natin, yung objective natin, yung goal natin. Talaga, bakit tayo nag-exist? Let's say for example, yung plants. Bakit nga ba daw sila nag-exist? Ang proper function ng plants is, of course, magbigay ng oxygen sa atin. Of course, yung ibang plants nagiging pagkain, di ba, ng ibang animals or even us, di ba? And tayo naman, nag-exist naman tayo also to give service sa ating kapwa, sa ating mismong environment. Okay? So this telos is what makes things unique or differentiates one thing from others. Tulad ng sabi ko kanina, kung yung plants, ginagawang pagkain, proper function niya, bibigay ng oxygen sa atin, nagagawang pagkain, and so many more proper function. Tayo namang mga tao, ang proper function natin, bukod sa kumain lang ng kumain, bukod sa um, pagkain na yan, ay of course, kailangan din natin pangalagaan yung ating environment. So that is our also proper function. Next, what exactly does it mean to be virtuous? Ang Nicomacheanetics kasi, nakabase yan sa virtue. Or tinatawag din natin yan na virtue ethics. Hmm. So magsulat kayo, hindi ko ibibigay ang PowerPoint nito. Isesend ko na nga lang yung link nitong video na i-upload ko. So pwede ninyong balik-balikan. Pero yung PowerPoint hindi ko isesend. Okay? So if you are kumbaga writing, jotting down notes, syempre may susulat kayo at may susulat na syempre wala sa PowerPoint. So having virtue just means doing the right thing at the right time, in the right way, in the right amount, toward the right people. So yan ang virtue. According kay Aristotle. So there is no need to be specific because if your virtues, you know what to do all the time. So you know how to handle yourself and to get along with others. You have a good judgment, you can read a room, and you know what right and when. So alam mo daw, palagi all the time, if you are virtuous na tao. So alam mo yung balance na gawin. Yan, yung ibig sabihin. So ano nga bang ibig sabihin kasi ng virtue? Oh, may nakakaalam ba sa inyo kung anong ibig sabihin ng virtue? According kay Google, okay, so according sa iba, sabi nila kapag virtue yung usapin, ito daw yung kumbaga good traits natin. Ito yung proper traits or good traits natin. Okay? Kapag virtuous ka na tao, syempre, marami kang good traits. Of course, part of being a virtuous na tao and part of being involved in Nicomachean ethics or virtue ethics is what we so called
Courage. So ano nga bang courage? Sa Tagalog, lakas ng loob. Okay? So pinag-uusapan natin kanina, virtue. So kailangan daw may good traits tayo. So titingnan natin dito, courage is the most important virtue or good traits because it enables the consistent practice of other virtues. So sobrang dami kasi ng mga good traits na dapat meron sa isang tao. Pero dahil meron tayong courage, ito yung pinakamahalagang virtue or good trait sa isang tao daw. Bakit? Kung wala kang courage or lakas ng loob, hindi mo daw magagawa or hindi mo mapapalabas yung ibang virtues or ibang virtue sa loob mo. So without courage, one might possess other virtues, but struggle to embody them reliably. Courage allows individuals to confront fear, uncertainty, and intimidation, and which is necessary for a living life of virtue. Okay, kunyari, sabihin na natin na meron kang good traits ng isa kang honest na tao. Tapos, wala ka namang courage or wala kang lakas ng loob. Kunyari, may nagtanong sa'yo na ano ba yung totoong nangyari? Bakit nga ba talaga nawawala? Kunyari, sa kaklase mo, bakit nga ba nawala yung cellphone ko? Eh, alam mo kung sino yung kumuha. Oh. Kung wala kang courage, wala kang lakas ng loob para sabihin kung sino nga ba talaga yung kumuha, di hindi mo rin napalabas yung virtue mo or yung good trait mo as an honest person. So, ganun yung gustong sabihin nito. Okay? I hope so na sana malinaw tayo doon. Okay? So, let's say for example, or magbibigay pala ako ng example para mas lalo ninyong maintindihan kung ano nga ba yung courage daw. Okay? Kapag sinabi kasi nating virtue or kumbaga yung good trait sa isang tao, according kay Aristotle, dapat balance palagi yan. Okay? Nasa gitna palagi yan. So, tingnan natin, ano nga ba ang gustong sabihin ng courage? Or example ng courage in a situation. So, an old lady is being mugged or robbed. So, meron daw ninanakawan na matandang babae. So, what would you do? Sige nga, bigyan ko kayo ng, sabihin na natin, 10 seconds. O yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ano yung gagawin mo? So yung iba siguro sabihin nila ito yung unang-unang papasok sa kanila. Ito yung pinakamagandang gawin. So a courageous person would run over there and stop the mugging. Because courage means putting yourself in harm's way for a good cause, right? So, tama nga naman, di ba? Nakikita mo na kasing ninanakawan, di ba, yung matanda. So, ang gagawin mo, pupunta ka daw doon, stop mo yung mugging, yung pagrarab, pag nanakaw. Kasi, ang isang taong may lakas ng loob, yun yung unang-unang gagawin daw. Okay? Pero, according sa Nicomachean Ethics, sa Virtue Ethics, kailangan mo munang alamin yung situation. Okay? So, tingnan natin kung ano nga ba yung situation. So, time 10:11 p.m. Okay? Location outside the movie theater. So, outside yan ng movie theater nangyari. Overview. Large man mugging an older lady attempting to steal her purse. So, isa daw malaking tao yung nagnanakaw dun sa matanda. Mas malaki pa kaysa sayo. So, meron kang options ngayon. Intervene. Yun yung number one. Yung sinabi natin na kailangan ikaw mismo yung mag-stop. Call for help. Yung iba magtatawag. And yung iba na walang pakialam, leave. So ano yung pinaka-virtues na gagawin diyan? Okay. So a courageous person will assess the situation first. After assessing, nakita mo kasi na mas maliit ka dun sa nagnanakaw, hindi mo siya kaya, di ba? Baka kapag nag-intervene ka, mapahamak ka lang and also mapahamak din yung matanda, di ba?
walang napala, di ba? Mananakawan pa siya. So they'll know their own abilities and they'll take action what is right in the particular situation. So ang ginawa, ni-report, call for help. I-report mo sa mas may alam or mas malakas sa'yo for that situation. Okay? So upon reporting, nahuli ngayon yung nagnanakaw. At least, wala pang nangyaring masama sa'yo. Also, dun sa matandang babae. Okay? So, according kay Aristotle, yan yung courage definition. So, hindi porket may lakas ka ng loob, ay gagawin mo na agad-agad yung isang bagay na alam mong um, tama para sa'yo. Okay? So, kailangan mong i-assess din pala yung situation. So, part of having courage is being able to recognize when rather than stepping in. So, you need to find an authority who can handle a situation that's too big for you to tackle alone. So, yun. Kasi nga, malaki yung nagnanakaw. Baka wala ding mangyari. Hmm. Siguro, if ever na kung talagang magaling ka makipaglaban, okay, yun siguro yung pinaka-courageous na dapat gawin ng isang tao. Okay? Pero kung wala ka namang kalaban-laban, alam mong mas maliit ka pa, di mas lalong mapapahamak ka lang. And also yung victim, yung older lady. So yan. Ang courage kasi, tandaan ninyo, ang courage, meron kasi tayong tinatawag na kapag sinabi nating virtue, ay palaging balance. Nasa gitna palagi ang virtue. Okay? So, ang virtue ng recklessness and cowardice ay ang courage. So, kapag nagkulang ka daw sa lakas ng loob, duwag ka. Siyempre. Kung sumobra ka naman sa lakas ng loob, reckless ka na tao. Kasi hindi mo na alam eh. Puro ka na lang lakas ng loob. Di ba? Hindi ka na nag-iisip. So, kailangan balance. Hindi dapat deficient, hindi dapat kulang. Kasi kung kulang ka sa courage, magiging duwag ka. Kung sobra ka naman sa courage, magiging reckless ka. So, excess and deficient. Kailangan balance. Okay? So, kapag courage yung usapan, it also means knowing how to deliver hard truths gracefully. Okay? Kunyari, alam mo nang namatay yung tatay ng kaklase mo. Ikaw yung first na nakaalam. Tapos, nasa classroom kayo. Eh, tawang-tawa pa siya. Eh, nag-uusap sila ng best friend niya. Tapos pumunta ka kaagad siya. Oy, patay na yung papa mo ha. Nakita ko sa FB. Di ba? So, kailangan, alam mo ding i-deliver yung mga hard truths gracefully. May mga magagandang paraan naman para isabihin sa kanya. Di ba? Yung hindi naman talaga siyang mabibreak dun sa pagkakaalam niya. So how to break bad news gently or to offer criticism in a way that's constructive rather than soul crushing. So may mga criticisms kasi na dapat constructive criticism. Okay? Yung iba kasi kapag nag-criticize sila, ang pangit naman ng gawa mo. Di ba? Sa susunod, huwag ka na magsusulat ha, kasi ang pangit naman ng sinulat mo eh. Wala namang sense yung mga pinagsusulat mo. Di ba? So, kung mag-offer ka ng criticism, syempre, hindi naman dapat yung gano'n. So, syempre, as a person, sabihin mo daw na kunyari, nakita mo na medyo taliwas or medyo hindi maganda yung kanyang grammar. Sabihin mo, yung grammar mo medyo may mali. Parang ganon. Itama mo ng mas maganda. Hindi yung sabihin mo na huwag ka na magsulat. Kasi yung pangit naman ng mga sinusulat mo, walang ka-sense. Hmm. Practice tayo ha. Practice tayong magsulat para next time alam natin kung wrong grammar tayo or hindi. Di ba? At least gently yung pagkakasabi mo ng criticism.
Di ba? Hindi soul crushing, sabi nila. So virtue also is a skill. So a way of living, and that's something that can only really be learned through experience. So sobrang dami dapat may experience bago mo masabi na meron kang virtue. Kasi daw, ang virtue daw ay isang skill. Hindi hindi yung tao na merong pinanganak na tao na meron ng virtue agad. So hindi ganoon, kailangan daw ma-learn mo yon through experience. So Aristotle said, your character is developed through habituation. So kanina 'di ba meron tayong sinasabi na proper function, 'di ba? Part of our proper function is our character, according kay Aristotle. So Aristotle said, your character is developed through habituation. So anong ibig sabihin nun? If you do a virtuous thing over and over again, eventually it will become part of your character. So ganoon naman, di ba? Masasanay ka na. So unlike kapag nagsisinungaling ka, masasanay ka na sa pagsinungaling, parang naging system mo na yung pagsisinungaling. Di ba? Unlike kapag alam mo na dapat magsabi tayo ng totoo, syempre kung habitual mong sinasabi yung totoo, syempre kahit yung ibang tao, sabihin nila na, yan palagi nagsasabi ng totoo yan. Also, sa sarili mo, sa system mo, ay magiging habitual na yung pagsasabi ng totoo. So that is Aristotle, according sa kanyang pagsasabi ng character. So, nade-develop daw ang character natin through habituation. Okay? So, ito, yung mga um, virtue na examples natin. So, titingnan natin dyan, balance dapat daw. So, nasa gitna palagi ang virtue. So, yung first na example ko kanina, yung cowardness, deficient yun ng courage. Or deficiency siya ng courage. So, kapag nasobrahan ka din, rashness, or yung kanina, recklessness. Determination naman, yung balance. Pero kapag nagkulang ka sa determination, magiging tamad ka daw. Or kapag nagsobra ka naman sa determinasyon, magiging swapang ka naman. Yan. So, tingnan ninyo dyan, friendliness naman, kapag nagkulang ka sa friendliness, combativeness, or lagi kang merong kaaway kapag nagkulang ka. Hmm. Kapag sobra ka naman sa pagiging friendly, flattery ka naman. Okay, generosity, nandyan. Kapag kulang, stinginess. Wastefulness naman kapag sobra. Mercy, ang virtue. Kapag sobra ka sa mercy, magiging self-subjugation ka. Kapag kulang ka naman, ruthlessness ka naman. Patience naman. Kapag kulang ka, irritability yung meron sa'yo. Kapag sobra ka sa patience, apathy naman. Okay? Self-control. Kapag kulang, impulsiveness. Kapag sobra, indecisiveness. Self-love, meekness kapag kulang. Kapag sobra, arrogance. Di ba? Kapag sobra sa self-love, puro na lang. Nagiging selfish tayo, di ba? Kapag sobra tayo, nagiging arrogante tayong tao. So, transparency, kapag kulang, shadiness. Kapag sobra ka sa transparency, TMI or too much info, yung nasasabi mo. Di ba? And alam naman natin na kapag too much info ay hindi maganda. Wittiness, ang balance. Kapag kulang ka sa wittiness daw, humorlessness ka. Wala kang humor. Kapag sobra ka naman, of course, absurdity. Minsan, nagiging absurd na yung mga sinasabi natin kapag sobrang witty na tayo. Okay? Tandaan niyo ang virtue ay true habitual na paggawa ng isang bagay, nagiging part natin yung virtue na yan. Okay? Hindi porket pinanganak ka na, meron na tayong virtue agad. So, kailangan na-experience mo palagi daw yan. So, how to be virtuous?
So virtues also is, sabi ko kanina, is a skill. So practical wisdom, Aristotle said, your character is developed through habituation, tulad ng sabi ko kanina. So ang mga virtues na tao ay mga moral exemplars. Tandaan niyo yan ha. Ang mga moral exemplars, ito yung mga virtues na tao. So why do we need to be virtuous? So meron kasi tayong tinatawag na eudaimonia. Okay? So ang eudaimonia, kapag naging virtuous daw tayo na tao, ito na daw yung ma-achieve natin. Okay? So ano nga bang eudaimonia? So a life well lived. So human flourishing. So kapag naging well-lived ang buhay mo, na-achieve mo si eudaimonia. So a life of eudaimonia is a life of striving. So it's a life of pushing yourself to your limits and finding success. So a eudaimonistic life will be full of happiness that comes from achieving something really difficult rather than just having it handed to you. Yung iba kasi, ang gusto nila, nandyan na agad-agad. Ayaw nila maghirap. Di ba? Ang eudaimonistic life daw is once na naka-achieve ka daw ng true happiness, kasi nga, na-achieve mo yung bagay na pinaghirapan mo. Okay? Nagkaroon ka daw ng difficult na situation and natapos mo si difficult na situation and right after mo matapos noon, na-achieve mo yung success. Di ba? So that is eudaimonistic life. Pero ngayon, di ba, yung iba kasi sa atin, hindi na eudaimonia yung gusto, ano, eudaimonyo. Minsan nagiging daimonyo tayo. Okay? So, yun kasi, yung minsan nagiging part din ng system natin. Di ba? Kapag ginawan tayo ng masama, nag-isip na tayo na, ginawan ako ng masama, nagagawan ko din siya ng masama. Di ba? Hmm. Ganito yung nangyari sa akin, puro na lang ako kamalasan. Di ba? Sisisi natin ngayon sa iba. Diba? Or even sa taas, di ba? Bakit ako na lang palagi yung binibigyan mo ng ganitong problem, di ba? So as part of being a person, siyempre hindi natin maiwasan kasi na magkaroon tayo ng mga problem. Especially, kahit ako, di ba? So if you are familiar with what I um, convey to you last week, di ba? So also us is having hard time because of um, being scammed, di ba? Pero syempre part yan ng buhay, kailangan nating mag-push through pa rin sa ating buhay. Hmm. Kahit kayo, marami kayong mararanasan na sobrang hirap na mga situation. Pero syempre, sobrang magiging, kumbaga, masaya once na natapos natin yon or nalabanan natin yung mga problem na yan. So, I hope so na sana merong kayong nagigets dito sa ating topic. Okay, especially sa pagiging virtuistic or ang ating Nicomacheanetics, which is about proper functioning, about virtue ethics, about virtue, di ba? Ano nga ba yung balance na gawin, di ba? So the kind of person who live like this is the kind of person who will do good things. Okay? Sabihin na natin, ito yung mga tao talaga na kahit gawan mo ng masama, hindi pa rin gagawa ng masama. Ito yung mga tao na merong paniniwala na kapag binato sila ng bato, babatuhin ka ng tinapay. Di ba? Okay. So, natural law naman tayo. So, bakit tayo napunta sa natural law? So, ang natural law ay galing kay Thomas Aquinas. Pero kanina si Aristotle lang usapan, bakit napunta tayo kay Thomas Aquinas? Si Thomas Aquinas kasi ay sobrang naapektuhan nitong si Aristotle. So, greatly influenced by Aristotle, itong si Thomas Aquinas. And also, itong si Thomas Aquinas ay tinatawag nating Universal Doctor of the Church. So, bakit? Siya tinatawag na Universal Doctor of the Church. Mamaya makikita natin. So, birth, 1225, Rocaseca, Italy.
So death, March 7, 1274, Fossa Nova, Abbey, Italy. We studied at Benedictine House in Naples. His parents were Landolf, Count of Aquino, and or Aquinas. Siyempre Aquino kasi yan kapag sa unang-unang pag-pronounce. So nephew of Emperor Frederick Barbarossa and Theodora Rossi, Countess of Piano. Okay? So tingnan natin, ano nga ba ang natural law? Okay, and bakit, balikan natin, bakit nga ba Universal Doctor of the Church? Itong si Thomas Aquinas. Okay, kapag sinabi kasi nating Universal Doctor, ano bang ibig sabihin kapag Universal? Pang buong universe, di ba? Uh, why? Why Thomas Aquinas is called as Universal Doctor of the Church? Bakit? May nakakaalam ba? Of course, syempre, kahit alam ninyo, hindi kayo makakapag-recite kasi nga, we are just having recording. Okay. So, bakit nga ba siya tinawag na Universal Doctor of the Church? Kasi nga, itong si Thomas Aquinas, yung kanyang mga turo or kanyang mga teachings have been adopted and promoted by the Catholic Church. Okay? As comprehensive and authoritative guide to faith and reason. Kaya siya naging universal doctor of the church kasi lahat ng mga um, taught niya, kanyang mga itinuturo ay inadapt and pinromote ng Catholic Church. Okay? So, ang natural law, ito daw yung being a good person is a vital part of God's plan for each of us. Kasi 'di ba, ito naman yung kumbaga decisive na sa atin na maging good person tayo, 'di ba? Ito yung palaging sinasabi sa atin ng ating mga parish priest, ng ating mga pastor, ng ating mga religious leaders palagi, 'di ba? Even yung ating mga magulang, 'di ba? Ating mga teachers, sinasabi din palagi. So Aquinas just couldn't believe that God would have expectations for us. Hindi daw siya naniniwala na um, itong si God ay may expect for us. If He didn't also gives us a way to meet them. So bakit daw mag-expect itong God, yung God natin, if wala namang paraan o wala namang way para ma-meet yung expectation na yun. So hindi naniniwala si Thomas Aquinas na walang way para ma-achieve yung mga expectations ng Diyos sa atin. So he theorized that God made us preloaded with the tools we need to know what is good. So meron na daw preloaded na tools sa atin para malaman natin ano nga ba yung tama. Okay? This idea became the natural law theory. Kasi nga, loaded na sa atin, preloaded na sa atin yun. Na kumbaga, ito yung tamang gawin. Pero as time passes by, saka lang natin nalalaman. Kasi nga, kasi kahit yung mga bata, di ba? O kunyari, tingnan natin, yung mga bata, di ba? Pagkapanganak ba, alam na ba nila na once na umiyak sila, is mabibigyan sila kung ano man yung gusto rin nila, di ba? Hindi pa. Not unless kapag meron na silang years, ganyan, minsan yan yung nagiging way nila para manghingi, di ba? Pero kapag bagong panganak pa lang, talagang iiyak at iiyak yan, di ba? So, kumbaga ignorant pa lang sila sa mga bagay-bagay. Okay? So, yun yung gustong sabihin. Kaya preloaded pa lang tayo. So he argued that God created the world according to the natural laws, predictable, goal-driven systems whereby life is sustained and everything functions smoothly.
So he believes that God instilled all his creatures with an intuitive desire for the things that he designed to be best for them. So tulad ng pinag-aralan natin about intuition, di ba? Kumbaga meron ka ng intuition kasi na alam mo na ito yung best na gawin, di ba? Kahit walang nagsabi sa'yo na yun yung tamang gawin, parang alam na natin sarili natin na ito yung pinaka-best na gagawin para sa isang situation. Di ba? Yun yung intuition na sinasabi. So the things that were designed to seek are known as the basic good. So yung mga things that were designed to seek are known as the basic good. So meron tayong tinatawag na basic good sa natural law. So the basic good is also nag-umpisa yan sa life. Sa life natin, magre-reproduce tayong mga tao. So, aside from reproduction, also kailangan ng education. Through education, diyan namumulat yung mga tao, di ba? Yung mga students on what are the things that must be done, di ba? And what are the things that um, have punishment or consequences sa atin. Okay? Also, yan yung nagiging way natin para mapunta tayo sa worship. Di ba? Okay, so sa worship naman, dyan din tayo tinuturuan ng mga tamang asal, okay, yung mga paniniwala natin, yung mga dapat gawin, okay, as a part of the church. Also, nagkakaroon tayo ng interaction with other people, sa ating government, with other people, with other sexualities, di ba? So yan yung social life natin. So ano naman yung shun ignorance? So ang shun ignorance, ang ibig sabihin niyan ay dapat hindi daw natin hayaan na ignorant tayo. Kailangan meron tayong education, kailangan meron tayong worship, kailangan meron tayong social life para maiwasan natin yung shun ignorance or para maiwasan natin yung ignorance natin. Ang shun ignorance kasi, ang ibig sabihin niyan, iwasan mo daw na maging ignorante. So, paano mo maiwasan na maging ignorante? Siyempre, kailangan magbasa, kailangan mag-aral, di ba? Kailangan mong makipag-interact, social life. Kailangan mong mapunta sa simbahan, di ba? Sa kapilya para ma-worship mo or ma-educate ka din about ang religion, di ba? Sa education din, ganun din, di ba? Also, siyempre, bakit nga ba kailangan natin hindi maging ignorante? Kasi once na nagiging ignorant tayo minsan, ang majority ng pwedeng mangyari dyan is magkakaroon tayo ng kasalanan, sin or offense. Di ba? So, nakalagay dyan, ma-avoid natin ang offense kapag hindi tayo ignorante. Kunyari, yung mga bata ulit, di ba? Kaya gustong-gusto ng mga kriminal na gamitin yung mga bata kasi ignorante pa lang sila sa batas. Hindi nila alam na mali yung pinapagawa sa kanila. Or sinasadyang hindi nila dapat alam. Kasi for example, merong ginamit na minor para mag-deliver ng, sabi na natin, drugs. Nung nahuli, siyempre hindi alam ng minor pala na drugs yung kanyang ibibigay sa isang tao. And hindi niya din alam na once nahulihan ka ng drugs, ay may karampatang parusa. And hindi niya din alam na hindi siya pwedeng kasuhan agad-agad or pwedeng ikulong kasi minor pa lang siya. So, ganon, yung ibig sabihin niyan. Okay? Mas gustong-gusto kasi ng mga criminals din, of course, na gamitin yung mga ignorant para, syempre, gawin yung masama. Okay? So, the same as true with life. Kapag ignorante tayo na hindi natin alam na yung gagawin natin yun is sin or mortal sin, malamang at malamang gagawin natin yun, di ba? Not unless kapag na-educate tayo, kapag nagkaroon tayo ng worship, nagkaroon tayo ng social life, siyempre maiwasan natin ang ignorance. At maiwasan din natin ang sin or offense. Okay? So why people violate natural law all the time?
So dalawa lang yan because of our emotion. Nagalit ka, pinatay mo yung isang tao. Nagalit ka, pinagsalitan mo ng masama yung isang tao. Okay? Ignorance. Hindi mo alam na mali na magsinungaling. Hindi mo alam na mali yung pag-deliver nung parcel na yon. Kasi nga drugs pala yung karga. So ignorance. Okay? So that will conclude our topic for today. So I hope so na sana may mga nagets or may mga nakuha naman kayo sa inyong topic for today. Okay, so for next week, hindi pa pala. So for tomorrow, I will be just sending also siguro another recorded discussion. Para for next week, you will be just having your midterm exam. Okay, and midterm quiz pa pala before midterm exam. Okay? So, I hope so na sana may mga nagets naman kayo. Yung pinangako ko sa inyo about the favor dun sa kapatid ko na hiningi ko noon. So, I will give you +2 dun sa mga nag-give ng favor. Okay? +2 direct to the final grade. Okay, sa portal. Okay, so I hope so na sana ay nagigets ninyo yung mga gusto kong sabihin sa ating topic. So as of now, bye and thank you for listening.